Praise the Lord. Good afternoon po sa ating lahat. Tayo po muna imanalangin. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Maging sa mga salita mo na amin nga pong pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, Lord God, ang kapangyarihan, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Lord, na lubusan po naming maunawaan na yung banal na salita. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayo lahat sa presensya po ng Panginoon. So, praise God. Nakahanda na po ba tayo sa kanyang salita? Amen. Kaya kung handa na, please open your Bible in the book of Isaiah chapter 60, verses 1 to 3. Sabi po dyan sa Isaiah chapter 60 as our text, and verses 1 to 3. Sabi niya, Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, darkness covers the earth, and thick darkness is over the peoples. But the Lord rises upon you, and His glory appears over you. Nations will come to your light, and kings to the brightness of your dawn. So, ang topic po natin this afternoon, it is about arise and shine. Pag sinabi pong arise, ay kinakailangang tumayo tayo, kinakailangang ipagpatuloy natin, kinakailangang move on. No? Arise. So, ibig sabihin, no? Talagang we need to go on. Kasi nga, arise. Hindi nga sinabing sit down. So, we need to arise. Yung mga ginagawa natin, gagawin, we need to do it. Continue to do it. So, there is a divine commandment for you to arise, and after that, shine. God is never pleased when His children are stagnant. Hindi po nalulugod ang Panginoon pag stagnant tayo and are not making progress. Walang pagbabago. So, sana naman po na-upgrade yung ating serbisyo, yung ating paninilbihan sa Panginoon. Situations before the proclamation to arise and shine. God has a plan to raise you up from the state of spiritual death. So ito napakahirap pag darating tayo sa puntos ng spiritual death. We need to arise and shine. And anything that is dead in your body or your life can be raised back to life by the power of His Spirit. God is saying to you to drop your fear, yung mga takot dyan, and break up your reluctance so that you can rise up to do whatsoever He has called you to do. Para may pagpatuloy po natin kung ano ba yung naisin ng Panginoon. No? We need to go on. All you need to do is to arise and seek for the help He has made available for you to make necessary progress in every area of your life. Kailangan po natin. So alam natin na maaaring the past years, may mga bagay-bagay pa tayong hindi na-accomplish, hindi natin natapos. We need still to arise at ipagpatuloy natin. So, ang tanong, how to arise? Yan po yung tanong. How to arise? So, number one is that, do not dwell in the past. Para kinakailangan maipagpatuloy natin, do not dwell in the past because past, isn't it? Ang nakaraan ay nakaraan. Hindi na po natin pwedeng maibalik ang nakaraan. Hindi po katulad ng teleserye, mahilig tayong mga Pilipino, di ba? Ang nakaraan. Sa school nga, di ba? My unforgettable experience. Ano pa yung pinapasulat ni Madam? Maraming mga kinakailangan gawin. So, in order to arise is that, do not dwell in the past. Isaiah 43 verses 18 to 19. Sabi niya, forget the former things. Do not dwell on the past. So, even the Word of God, it confirms. Nang sabi dyan, forget the former things. Ano ba yung mga dapat nating kalimutan?
do not dwell on the past. Maaaring yung mga bagay-bagay na nagbigay sa atin ng kalbaryo sa buhay, kala, di ba? Yan, kinakailangan forget. Do not dwell on the past. Kasi minsan, pag nag-iisa ka, no, malayo ang isipan. No? Yung bang nandyan ka nga nakaupo, pero absent-minded naman. Kung saan nakakarating yung isipan natin, isn't it? All of us are not exempted. We experience it. Na minsan pag nag-iisa ka, ayan, kung saan nakakarating. Kaya nga, we need to control our mind. Next verse, please. Then sabi niya, see, I am doing a new thing. May ginagawa kong bago ang Panginoon. Now it springs up. Do you not perceive it? Hindi mo ba nakikita, kapatid? I am making a way in the desert and streams in the wasteland. So, ibig sabihin, merong ginagawa ang Diyos sa buhay natin. So, what we need to do is to continue to cling on Him. Magpatuloy po tayo. Dahil, kung hahayaan po natin ang Panginoon, ang kikilos sa buhay natin, mas maganda yung plano ni Lord kaysa sa plano natin. Isn't it? Kasi ang dami nating plano. No? Hindi naman po masamang magkaroon ka ng plano as long as na-partner mo ang Panginoon. Kasi ita-direct ka ni Lord sa mga desisyon, sa mga gagawin mo sa buhay mo. So, dito, in order to arise, do not dwell in the past. Yung mga bagay-bagay na nangyari sa atin na mahirap, no? Huwag na nating isipin yon, kundi pagtuunan natin ng pansin ang ngayon. Because ang ngayon natin, it will affect our tomorrow. At alam natin na may bukas pang darating at ang bukas na yan ay mas maganda kaysa sa kahapon. Ganun po mga kapatid. Pag tayo po ay totally na ibinibigay ang Panginoon, totally na siya ang driver ng buhay natin, no, I believe na ang gagawin ng Panginoon, aayusin niya ang mga dapat ayusin. Okay, number 2. Number 2 is that, forgive and make your heart full with love. In order to arise, kailangan po ito, na tayo ay magpatawad. Kasi you cannot arise or you cannot move on pag still na punong-puno po ng sama ng loob ang puso natin. At may mga tao pa tayong hindi mapatawad sa ating buhay. Kaya kung sino man sila, it's better for us to release our forgiveness, kundi punuin natin ng pagmamahal ang ating puso. In Matthew chapter 6, verses 14 to 15, sabi po dyan, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Palagi nating napapakinggan ito. Dahil kailangan natin. Kasi ang dali po nating makalimot, mga kapatid. Napakinggan natin ngayon, paglipas lang ng ilang araw, nakakalimutan natin. Lalo na pag may mga tao na naman along our way na gumawa ng hindi tama sa atin. Ayan na naman. Mag-aaray na naman ang puso. So, we need to be reminded that every time, ang sabi ni Lord, we need to forgive. Forgiveness. Dahil in verse 15, ito pa, yung talagang tingnan natin. Wala tayong magagawa. We don't have any option but to forgive. Kasi sabi niya, but if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. So we don't have any option but to forgive. Kasi kung hindi tayo magpapatawad, anong sabi sa salita ng Panginoon, hindi rin tayo patatawarin ng Panginoon. Idilugi-lugi tayo. Ang dami kaya nating kasalanan, di ba? Pag meron tayong makita, nagkakasala ang mata, especially ang bunganga natin, kung ano-ano yung sinasabi ng bunganga natin. Minsan hindi pa natin na-realize that through our pagsasalita, nakapanakit na pala tayo ng kapwa natin. So, we need talaga na magpatawad so that God will also forgive us. Colossians 3 verse 13, sabi po dyan, bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another.
Forgive as the Lord forgave you. Talagang, sabi ni Lord, it's the command of God na pag sinabing bear with each other. Kaya sino man yung katabi mo, anumang klaseng behavior, character meron siya, pag-iintindi ang kailangan. Understand. Amen. Kasi minsan nababago yung ugali natin, yung behavior natin, attitude natin, kasi there is a reason. Isn't it? There is a reason kung bakit ganyan yung naging attitude. Kasi hindi naman mababago yung attitude natin kung walang rason. Yeah. Maaaring nairita ka, maaaring meron kang narinig, kaya nababago. Di ba ganyan tayo? Pero ang kagandahan, as we realize, parang nasasabi natin, naku Lord, sorry parang naiba yata. Yun po yung kagandahan. Dahil merong espiritu ng Diyos na nananahan sa atin. Siguro kung walang espiritu ng Panginoon, talagang paninindigan natin, no? Na kung ano yung sinabi natin, kung ano yung ugali natin, kung ano yung pinagagawa natin, talagang paninindigan natin. But it's good because we have the Spirit of God and we can hear the Word of God, especially forgiveness, na kinakailangan magpatawad tayo. Because we have our emotion, isn't it? Kung wala na sana tayong emosyon, di okay lang kahit anong gawin ng tao sa'yo. Pero hindi we still have our emotion na kung saan talagang mag-aaray tayo. Pero ang kagandahan, yan, the fruit of the Holy Spirit that we need to exercise. Kaya kasabi rito sa number 2 natin, how to arise, is that forgive and make your heart full with love. Punuin ng pagmamahal ang puso. Amen. Because love covers the multitude of sin. So tingnan po ninyo yung kapangyarihan ng pagmamahal. Pag punong-puno ng pagmamahal ang puso natin, no? Talagang kahit na anong ginagawa, anong nangyayari, still pa rin, masaktan ka man, pero at the end of the day, you will release your forgiveness. Pwede nung sabihin, Lord, nasaktan ako, pero pinapatawad ko siya. Then, you are free. Mararamdaman mo yung kagaanan ng dibdib. Kasi nga, hindi ka na nagtanim ng sama ng loob. So, ganun po dapat yung status na ginagawa natin, mga kapatid. Okay, number 3. Number 3 natin, how to arise is that have faith in God. Manalig lamang po tayo sa Kanya. Mark chapter 9, verse 23, sabi po dyan, if you can, said Jesus, everything is possible for him who believes. Praise the Lord. Everything is possible for him who believes. Kaya nga po yung faith natin, yung pananalig natin, pananampalataya natin ay kinakailangang lumago. Ascending faith yung kailangan po, mga kapatid. Para talagang makita po natin at ma-experience sa buhay natin na walang imposible sa Diyos. Para hindi lamang po sa bungangan na sinasabi natin, ay, sa Diyos walang imposible. Pero hindi naman makita sa buhay mo na totoong walang imposible nga sa Diyos. Hanggang sa bunganga lang tayo. Pero hindi naman nakikita na in reality na tunay nga na sa buhay mo walang imposible ang Panginoon. Sana makita po sa buhay natin na talagang walang imposible sa Panginoon. Dahil kung nakikita nila, tunay na meron tayong pananalig sa Diyos. Kaya, salamat kay Lord. Dahil sa pamamagitan po ng ating pananalig sa Kanya, tunay, walang imposible sa Panginoon. 1 John chapter 5, verse 13. Sabi niya ulit, I write these things to you who believe in the name of the Son of God, so that you may know that you have eternal life. So ito po yung kagandahan, because of our faith in the Lord Jesus Christ sa ating pananalig, pananampalataya sa Panginoon, buhay na walang hanggan. Eternal life. So I believe that it's one of us, as we believe in the Lord Jesus Christ, hawak-hawak po natin ang eternal life na ito. Hawak-hawak natin ang buhay na walang hanggan. Pero kinakailangan mag-ingat ang bawat isa. Kaya even in the Word of God, sabi doon,
You and me, we need to work out our salvation with fear and trembling. Kasi po ang kaaway natin, di ba? Sino ang kaaway natin? Si Satan. It is not flesh and blood, but it is Satan, na ang ginagawa niya ay, ano ang kanyang job description? To steal, to kill, and destroy. Yan yung ginagawa niya. Baka mamaya, nakawin niya yung hawak-hawak mong buhay na walang hanggan. So wag po nating hahayaan na nakawin po ng kaaway. Kundi panindigan po natin ang ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. And first John 5:13 yan. So have faith in God. In order to move on, no, we need to go on and continue na manalig at manampalataya sa Panginoon. Okay. And number 4 natin, how to arise, is that move on. Mag-move on po tayo mga kapatid. And Acts 17 verse 28, sabi diyan, for in Him we live and move and have our being. He is the reason why we are living and moving. As some of your own points have said, we are His offspring. Kung tunay na tayo po ay tinatawag na anak ng Diyos, mga kapatid, namumuhay po tayo para sa Kanya. Ginagawa po natin yung mga dapat nating gawin para sa Kanya. So, sana nandun na huwag nating kalilimutan na ang reason and purpose why we are living in this world is because of Him. And without Him, wala po tayong magagawa sa mundong ito. Kaya salamat sa Panginoon, nabigyan po tayo ng chance, ng pagkakataon. No? Salamat sa Panginoon. At tinawag po niya ang bawat isa sa atin. Philippians 3 verse 14. Okay, sabi ulit yan. I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. So just go on. Remember that as long as we will finish the race, there is a reward at the end. No? Dito sa mundo, ang paligsahan po sa mundong ito, yun lamang first, second, and third ang may mga reward. But in the kingdom of God, as long as we're going to finish our race, merong naghihintay na rewards at the end. So habang ikaw at ako ay in that racing, ang nangyayari po, maaaring matapilok ka, maaaring madapa ka, maaaring may mga bagay-bagay masugatan ka, no, na mangyayari. Pero what we need to do is arise and go on. Huwag nating hahayaan. Palagi ko pong ini-example, sino sa inyo yung nadapa, nasasabihin mo, di ako babangon unless na makita ako ni ganito at tutulungan. Nahihiya ka nga, pag nadapa ka, isang palingon-lingon ka pa, hindi ka agad kang babangon. Sana wala nakakita sa akin, nakakahiya. Diba? Yun yung nagiging attitude natin. So how much more kay Lord? We just go on. Maaaring may mga bagay-bagay, mga hindrance na talagang sa pagtakbo natin, may humihila sa mga paa natin, merong nagpapaiba ng direction. Pero sabi nga natin, huwag tayong pa-apekto sa kanila. Madapa ka man, bumangon ka. Mahulog ka man, di umakyat kang pataas. Amen? Did you know na kung nasa ibabang-ibabang ka na, no, the only remedy is to go up? Did you realize that? Pag nasa ibabang-ibaba ka na, no? And then, you humble yourself and ask God, Lord, hindi ko na kaya. Kasi parang nandun ka na sa pinaka-lower, no, part of your life. Alam po ninyo mga kapatid, pag dumarating tayo sa ganoong sitwasyon, the only, kasi wala na hindi ka na bababa, yun na nga yung pinaka-lowest mo
The only remedy is to go up. Siguro kung hindi pa ninyo na-experience sa buhay ninyo, hindi ninyo marirealize. But if you're going to experience it in your life, kasi ganun ang ginagawa ni Lord. In the time na talagang sinasabi mo na, Lord, hindi ko na kaya. Yun na kasi yung lowest part of your life. Kasi wala na. Hindi ka na pwedeng bumaba. Nasa ibaba ka na nga eh. Wala ka nang pupuntahan. So the only remedy is to go up. Remember that. As long as the Lord, tulungan mo ako, and you can see the helping hand of God na gagabay at tutulong sa iyo. So what we need to do is to arise, mga kapatid. So after you arise, you need to do is to shine. Diba sabi doon sa ibalik na natin sa Isaiah 60 verse 1. Ibalik natin sa ating text. Sa Isaiah 60 verse 1 kanina. Sabi doon. Yeah. Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. So after we arise, and then makikita po natin, no? Shine. Sabi diyan. No? After you arise, you need to shine. Jesus is the light shining upon us, mga kapatid. And until He shines on us, there is no way we can shine also. Kaya, we need Jesus Christ. Dahil sabi niya sa John chapter 8, verse 12, ito po yung kahalagahan kung bakit may Kristo na naghahari po sa buhay ng bawat isa. Because in John chapter 8, verse 12, nilagay ko ba yung John 8 verse 12? Parang hindi yata. Pakisingin na ako. John chapter 8 verse 12. Okay, sabi doon. John chapter 8 verse 12. Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So ang ating Panginoong Jesus, siya ang ilaw sa mundong ito. Because of Him, kaya may ilaw. Kaya merong liwanag sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kaya sabi niya, whoever follows me, ang sino man na susunod sa akin, ay hindi na siya dadaan sa kadiliman, but will have the light of life. Kaya kung sinasabi natin na may Kristo na naghahari sa buhay natin, mga kapatid, remember this, you are no longer in the kingdom of darkness, but you are already in the kingdom of light. Sa kadiliman kasi, mga kapatid, pwede mong gawin ang lahat ng gusto mong gawin. Madilim, walang nakakakita, isa't it. Pero sa liwanag, ay talagang mag-iisip ka kung gagawin mo ngayon hindi tama kasi maliwanag. No? Maaaring sasabihin mo na, baka may nakakita sa akin kasi maliwanag. Kaya nga sa liwanag, talagang nakikita, hindi pwedeng magmaskara sa liwanag, mga kapatid. Hindi tayo pwedeng maging peke sa liwanag. No? Kasi makikita ka kaagad. Kung nakamaskara ka, maliwanag nga eh. Sasabihin, ay, hindi ito genuine, fake ito. Remember, we are already in the kingdom of light. At sa liwanag, kaya maaaring meron sa inyo, noong hindi ka nag-church, hindi ka pa born again, hindi ka pa Kristiyano, kahit anong gawin mo, okay lang, walang pumapansin sa'yo. Hindi nila nakikita yung mali mong gawa. Pero nung ikaw na ay naging born again, naging Kristiyano, which is, nabago na ngayong mali mong mga ugali, doon naman sila naninita. Yung simpleng kilos, simpleng gawa. Uy, ganyan ba ang Kristiyano? Bakit? Kasi nakikita ka na. Dati, madilim ka. Dati madilim tayo. No? Kaya hindi nila tayo nakikita, kaya kahit anong pinaggagawa natin dahil madilim, walang nakakapansin. Pero dahil maliwanag ka na ngayon,
So nakikita na bawat kilos, bawat galaw, bawat pananalita. Yun po yung pagkakaiba natin. Noong tayo ay hindi pa Kristiyano, hindi pa ganap na Kristiyano, ganap na Kristiyano sasabihin ko kasi ang mga Pilipino, tayo mga Pilipino, alam naman natin ang Diyos mula pagkabata, kaya lang kulang ang pagkakilala natin sa Panginoon. At yun po ay napunan nung tayo po ay nakapagbasa, nakapakinig ng kanyang banal na salita. Okay? Kaya, naging ganap totally. Kung noon 50%, ngayon 100% ng Kristiyano. Naiintindihan na po natin yung buhay Kristiyano, yung pagiging Kristiyano. So, right now, we are already in the kingdom of light. Kaya nakikita tayo mga kapatid. So, ang tanong ulit, how to shine? Kanina napag-usapan natin, how to arise. Ngayon naman, how to shine? Paano ba tayo magiging liwanag or magniningning sa mundong ito? Number one is that separate from the world. Paano tayo magiging separate from the world? Dito tayo sa mundo. Kung aalis tayo dito sa mundo, saan tayo patutungo? Sa Mars? Sa Jupiter? Diba? Remember, planet Earth lamang yung sabi doon sa ating pinag-aralan na merong living things. Mars. Hindi naman tayo pwedeng pumunta ng Mars ba or Mercury yung pinapalapit sa araw? Kasi pangatlo tayo, right? And then, yung pinakalas naman, ay hindi pwede dahil malamig na doon. Kung dito nga sa mundo, dumarating yung time ng winter, ang lamig-lamig. Pag nag-snow sa ibang bansa, malamig. So how much more kung doon sa pinakalayo, that is Pluto, right? Pluto or Neptune? Pluto. Ayan. Mag-aral tayo, remember our science. So, separate, pero dito sabi sa kanyang salita, separate from the world. Anong ibig sabihin nito? 2 Corinthians chapter 6, verses 14 to 18. Ito ang sabi dyan. Do not be yoked together with unbelievers. Sino yung mga dalaga dito? 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Hindi ka din dalaga. Akala mo. Ito. Do not be yoked together with unbelievers. Remember this verse. Kaya yung mga nagbabalak dyan, yan. Do not be yoked together with unbelievers. Siguraduhin mo kapatid na kapareho mong mananampalataya. Dahil kung mag-aasawa ka ng hindi mananampalataya, ang magiging biyanan mo ay si Satanas. Gusto mo ba siyang maging biyanan? Yan ang tanong. Because you are already called children of God, isn't it? Pero yung mga may asawa naman, at hindi pa nananampalataya ang inyong mga asawa, do not worry. Kasi even in the Bible, sabi naman doon na they are sanctified because of your faith. So ipagpatuloy mo ang iyong pananampalataya. Pero yung mga dalaga, huwag ninyong i-apply yung word na yun, para lang sa mga may asawa na. Pero kung dalaga ka, ayan, do not be yoked together with unbelievers. Huwag mong sasabihin, ay ganun para pag may asawa, sanctified because of my faith. O di, okay lang na mag-asawa ko ng unbeliever. That's wrong. Kasi nananampalataya ka na. Buti pa sana pag hindi ka pa believer. And then, after that, naging believer ka. Kasi maraming nagtatanong, paano yung asawa ko? Hindi siya believer ganito. Don't worry. Because the Word of God says, they will become sanctified because of you. What you need to do? Ipakita mo. And who knows, someday, pagdating ng araw, makakasama mo siya. Because our families belongs to us. At maraming pangako ang Panginoon. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved, you and your family. Yun naman ang sabi ni Lord, hindi we claim, we share the Word of God. Ipakita natin yung good example of having Jesus Christ in our life. Magliwanag tayo. Di pa sasaan ba? Makikita nila, and then,
Kasama mo na siyang maglilingkod sa Panginoon. So, yun po yung kabutihan mga kapatid. And then next verse. Ay, sandali. Hindi pa pala ako tapos doon. For what do righteousness and wickedness have in common? Of course, may pagkakaiba ang righteousness at saka wickedness. Oh. Diba? Ang laki ng difference. Righteous. Oh. Tapat or mabuti sa masama. E di malaki ang pagitan ng mabuti at masama. Or what fellowship can light have with darkness? Next verse. What harmony is there between Christ and Belial? Belial means another name of Satan. Or kadiliman, yan. What does a believer have in common with an unbeliever? Kaya nga dapat merong distinction. Ang pagkakaiba ng mananampalataya at hindi mananampalataya. What agreement is there between the temple of God and idols? For we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. So, dito makikita natin mga kapatid na tunay po ang pangako ng Panginoon, I will live with them. Next verse, tapusin natin hanggang 18. Therefore, sabi diyan, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. Hindi naman po ibig sabihin na pag unbeliever, lalayuin mo na. Oh, hindi naman ganun yung ibig sabihin because we need also to evangelize them. We need also to share the word of God to them. Ang ibig sabihin nito, kung masama yung ginagawa nila, huwag tayong makisawsaw or huwag tayong makigawa sa mga mali yung ginagawa nila. Yun po yung ibig sabihin nito. I will be a father to you and you will be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Kaya, did you know that even in business, kung magbi-business ka, be sure na believer din yung ka-business mo. Kasi kung unbeliever, you know, there is a distinction. Baka mamaya ma-scam ka. At least, pag kasama mong believer, you know the word of God. Mas less ba yung scam? Compared to the non-unbeliever. Even in doing business ng kapatid. Tingnan natin. Yung magiging partner natin, kinakailangan mananampalataya sa Panginoon. Kaya maaaring baka meron kang business, ang partner mo, mga unbeliever, you need to pray. You need to pray. Kasi kung i-apply natin ang salita ng Panginoon, applicable yan kahit sa mga partnership and businesses, tingnan po natin mabuti. Okay. Number 2, how to shine. Is that? Yeah. Let your light shine. Magliwanag. Let your light shine. Matthew chapter 5 verse 16. In the same way, let your light shine before men, that they may see your good deeds and praise your Father in heaven. Dahil kung ang mga taong nakapaligid po sa atin ay makita nila ang ilaw na talagang nagliliwanag, mga kapatid, makita po nila yung mga ginagawa natin na talagang maka-Diyos, ay mapapapurihan ang Panginoon. And of course, dahil may liwanag ka, even for those maliliwanagan din. Ay ipakita po natin yung liwanag natin. Huwag nating hayaan na mamatay yung liwanag, na ma-expired pa yung liwanag natin. Kasi palagi ko pong ini-example na kung gabi, merong dalawang bahay, yung isang bahay ay mayroong isang ilaw, yung isa ay walang ilaw, alin dito sa dalawang bahay ang nakikita mo? May ilaw. Yung may ilaw, kahit na mag-isa lang, isang it. Ganyan ang katulad mo, kapatid. Kung nag-iisa ka pang believer in your family, at least may ilaw. In a family, may ilaw sa bahay. No? And that ilaw, magpatuloy na maging ilaw, magliwanag. Huwag mong hahayaan na mamatay ang ilaw na yan.
Dahil kung mamamatay, katulad ka ng katabi mong bahay na walang ilaw. Kaya minsan, pag ikaw yung una na mananampalataya in the family, parang napakalaki ng responsibilidad mo. Kasi through you, imagine your family. Sino ba ang nakatira sa bahay na yan? Hindi lang ikaw. Your parents, your siblings, maaaring mga grandparents, no? Mga pamangkin, whoever man na nakatira sa bahay na yan. May ilaw sila. No? Kaya, huwag nating hahayaan na mamatay yung ilaw na yan. Kaya kung naiintindihan po natin ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon, especially for you, na ikaw pa lang, yung believer in your family, it should be a challenge, mga kapatid. Kawawa naman ang pamilya mo kung tatalikod ka sa pananampalataya sa Panginoon. Mawawalan sila ng ilaw. At least kung nandyan ka na nakatayo, kahit na anuman ang sitwasyon, may ilaw pa rin sa pamilya. At habang ikaw ay patuloy na naglilingkod because of your faithfulness, who knows? No? Magugulat ka na lang pag biglang nag-rapture, nandun din pala yung mga mahal mo sa buhay. No? Nandun sila. Kasi doon na pala na-apply yung walang imposible sa Diyos because of your faith. Yung bang bago nag-rapture, biglang may ginamit si Lord na pumunta in your family and then share the Word of God and they just accept the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior and then rapture. Ang galing ano? Walang imposible kay Lord because God knows na one of our desire is the salvation of our family. And that is God's will. Yan po ay kagustuhan ng Panginoon that people will be saved. Kaya, pwedeng i-apply yan even in our family. No? Kaya yun yung panalangin natin, that God will answer it because it is God's will na mailigtas ang tao. Kaya huwag po kayong magsawang ipag-pray ang mga kaluluwang mga kapatid, your family, your friend, employer. No? Hindi man po natin makita ngayon yung result, but we know and we know that God will answer our prayer. Because it is God's will. So magliwanag po tayo. Makita po na tunay na may Kristo na naghahari po sa buhay natin. So, let your light shine before men. Sabi natin, our shining is a reflection of His light. Remember that. Our shining is a reflection of His light. That is why He described Himself as the light and called us the light of the world. Kasi tayo yung representative. No? We are representing ang ating Panginoon Jesus. Okay, number 3. Number 3, how to shine is that live as children of light. Mamuhay tayo bilang anak ng liwanag. Tingnan niyo sa mundo. Pag gumagawa ng hindi tama ang bata, no? Sasabihin ng tao, ikaw talaga, no? Anak ka ng demonyo. Narinig na ba ninyo yan? No? Maaaring kapitbahay, or may mga taong nagsasabi kasi nga, pag minsan ang kulit-kulit, ng pasaway, o di kaya yung taong pasaway, ay talagang taong yan. No? Anak siya ng demonyo. Anak ng kadiliman. Yan ang sinasabi nila. Oo. Pero dito makikita po natin, nasabi natin, we need to live as children of God. Ephesians 5:8-14. For you were once darkness. Sabi ko sa inyo dati yung katabi mo madilim yan. Sabi niya, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light. Kaya mamuhay po tayo bilang anak ng liwanag. Pag sinabing anak ng liwanag, of course, anak ng Diyos. Next verse, please. For the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Next verse. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them.
Kaya pag alam po natin na mga gawain hindi tama, hindi nakakalugod sa Panginoon, huwag na tayong makigawa, huwag na tayong makisawsaw. Let them. Dahil ikaw ay separate na, ikaw ay nag-iiba na sa kanila. For it is shameful even to mention what the disobedient do in secret. Kaya yung, ayan. But everything exposed by the light becomes visible. Isn't it? Talagang pag may liwanag, for example, yung may isang kwarto na ang dilim-dilim, dati nang madilim. Hindi tatanungin, ano yung nandun, ano yung nasa loob? Hindi ko alam. Kasi hindi ko nakikita madilim. Kumuha ka ng liwanag ng ilaw. Liwanagan mo, makikita mo. Kasi ma-expose kung ano yung nasa loob. Makikita mo na. Dahil may liwanag. So sabi diyan, it will expose kung may liwanag. For it is light that makes everything visible. This is why it is said, wake up, you all sleeper, rise up from the dead, and Christ will shine on you. Praise the Lord. No. Kaya ang ating Panginoong Jesus, no, siya yung liwanag. Kaya mamuhay po tayo bilang anak ng liwanag sa mundong ito, mga kapatid. At ang pang-apat natin, walk in the light. Kanina, live as children of God or children of light. Now, walk in the light. Lumakad tayo ngayon. 1 John chapter 1 verses 5 to 7. Okay, sabi diyan, this is the message we have heard from Him and declared to you. God is light, in Him there is no darkness at all. Sa Diyos, sabi diyan, walang kadiliman. Dahil siya po ang liwanag. So, darkness ay wala sa kanyang bokabularyo. Dahil walang kadiliman sa kanya. Pure. No? Na nasa liwanag ang Diyos. So, God is light. Sabi diyan, in Him, there is no darkness at all. Next verse. If we claim to have fellowship with Him, yet walk in the darkness, we lie, and do not live by the truth. Tingnan natin. Kaya talagang ang hinahanap ni Lord, talagang yung tunay at totoo na pananampalataya. Kaya pala no wonder, be holy because I am a holy God, sabi ng Panginoon. So, pag sinasabi natin na meron tayong fellowship with Him, kilala natin ang Panginoon, tayo ay anak ng Diyos, remember mga kapatid, you should no longer walk in the darkness. Kasi pag still pa rin, na nasa kadiliman ang buhay mo, hindi pa rin maayos, we live and do not live by the truth. We lie, nagsisinungaling tayo, at hindi tayo namumuhay ng naaayon sa katotohanan. Nakamaskara pa rin. Hindi pa natanggal yung kanyang maskara. Which is, sayang. Kasi baka hindi ka makarating sa kaharian ng Panginoon. Kaya we need to talagang totally, totally talaga, yung nag-iaari natin yung buhay natin sa Panginoon. Verse 7. But if we walk in the light, pero kung tayo lumalakad sa liwanag, as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, purify us from all sin. Praise the Lord. So, walk in the light, this means to believe God's truth as revealed in His words, and to make a sincere and sustained effort by His grace to follow it in the world and in deed. So, yun po yung nais ng Panginoon. Nasa mundong ating ginagalawan even right now. Actually po, talaga nakikita natin na maliwanag ngayon. Pero kung tutuusin po, ang mundong ito ay balot ng kadiliman. Bakit po kadiliman? Dahil nagkalat na po ang kasamaan sa mundo, isn't it? Ang daming mga nangyayaring mga hindi tama.
Kasi nga ang settings ng mundo natin ay naiba. O kung yung cellphone mo, pag bago, okay lang, kinakailangan i-setting ng maayos. Pag once na pumapalaya, imbis na pupunta ka sa Facebook, biglang pumunta sa YouTube, nag-iiba yung settings, di ba naaasar ka kung saan-saan pumupunta. Actually, ganyan na po ang nangyari sa mundo natin ngayon. Even right now, ang mundong ating ginagalawan ngayon ay wrong settings mula nung nagkasala ang ating mga ninuno. No? At yan ay nagiging maayos lamang po ang settings if we have Christ in our life. If we totally surrender our life to Him, maging partner siya ng buhay natin, totally na yung buhay natin, mga plano, mga lahat-lahat, in all areas of our life, no? Submitted to God, naaayos po ang mga dapat ayusin sa buhay natin. Kaya yun yung kailangan gawin natin, mga kapatid. Tunay po na wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa buhay natin. So sabi natin kanina, how to arise? Do not dwell in the past. Forgive and make your heart full with love. Have faith in God. Move on. How to arise ay how to shine. Separate from the world. Let your light shine before men. Live as children of light and walk in the light. And our last verse as our conclusion, Daniel chapter 12, verse 3. Nang sabi niya, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Kaya mga kapatid, tayo po na mayroong salita ng Diyos sa ating buhay ay tinatawag na wise. Amen. Matalino ang taong mayroong salita ng Diyos. Amen. At ito po yung katalinuhan na nagmumula sa Panginoon. Hindi ito katalinuhan na nakukuha sa mundo. Kasi ang talino sa mundo, kinakailangan mag-graduate ka. Isang pag hindi ka nakagraduate, yan, walang pinag-aralan. Ang tingin sa'yo, bobo ka. No? Ang tingin sa'yo, kulang yung knowledge mo. But you know, in the kingdom of God, as long as na there is word and the life of that person, kapatid, yan ay isang tinatawag na taong matalino. Kaya kung may salita ng Diyos sa buhay natin at ini-a-apply natin, of course, application din ang kailangan. Hindi lang tagapakinig, kundi nakikita, namumunga sa buhay natin ang salita ng Panginoon. And then, sabi diyan, we are called wise. So, ang mga wise, ang mga matatalino, kinakailangan natin magliwanag, will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness. Ibig sabihin, nag-i-evangelize tayo, nag-share tayo sa salita ng Panginoon, and then merong naaakay, no, sa kaharian ng Panginoon. Ang kahalintulad, like the stars, forever and ever. So dito, meron siyang forever. Kasi kaninang kumakain, di ba walang forever, sabi. Kaya merong forever, mga kapatid. Kaya bilang mananampalataya sa Panginoon, no, manatili po tayo dahil hindi po nasasayang ang ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita. Na tunay nga po o God, tinawag mo po kami, Panginoon, upang maging ilaw sa mundo ito. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, that we need to arise and shine in this world, O God. At alam po namin, O God, na ito po ay makakaya namin dahil nandyan ka. Ikaw ang magiging partner namin, O God, sa lahat po ng ginagawa namin sa mundo ito. Samahan mo kami, Panginoon, huwag mo po kaming pababayaan. Maraming salamat, O Diyos, at ibinibigay ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Balik ko po sa ating Diyos.